O mapagpalang gabi po, mapagpalang tanghali, mapagpalang umaga sa inyo kung saan man kayo naroon kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Listen pa ang salita ng Panginoon Diyos sa ating mabubulay dito po sa Poemen, ang Biblia ng mga pastor. Po, yan. Sandali lang naman po tayong magbibideo. Hindi naman po kailangan matagal o napakahaba. Ang mahalaga, yung nilalaman para sa ating lahat. Wala po tayong reliyon na pinag-uusapan. Wala tayong discrimination. Opo, kung ano lang po yung nakasulat, doon lang po tayo sa sentro. Lagi niyo pong tatandaan yan, sapagkat ang salita ng Diyos, dapat isa lang. Dapat isa lang, ano po. Ngayon, bago tayo papalahot, tayo muna ay panandaliang manalangin. Salamat po, Panginoon Diyos. Samahan kami sa pagbubulay ng Ebanghelyo. Buksan ang isip, puso ng bawat isa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Narito po kami ngayon sa building ng, anong building ngayon ito? Anong pangalan? Vitas, ano? Oh, yan. Building low rise. Yung building pong ito, yung mga pinatayo ng dating Pangulong Diosdado Macapagal Arroyo, yung tatay ni dating Pangulong Gloria, na naluma na ng gusto at tumina na, kaya ginawa ng gobyerno, pinabago. Dito po kayo tayo mag-aaral, kung tawagin ito, Home Bible Study. Nasasakop naman po ng Barangay 99, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Po, ang Biblia, kapag ginagamit mo, kailangan isa lang ang sentro, ang Diyos. Tignan po natin ang salita ng Diyos. Dito po sa, okay, tignan po natin sa isang talata ng Biblia, para hindi po tayo tsagain nyo lang po kasi siyempre nagbabasa po tayo at naghahanap tayo ng mga verses na ating pag-aaralan. Dito po sa Isaiah 34:6, sa aklat ni Yahweh ay hanapin ninyo at basahin. Alin daw po yung hanapin at babasahin? Aklat ni Yahweh. Ibig sabihin, aklat ng Diyos. Isa man sa kanila ay hindi mawawala. Bawat isa mayroong kapareha, sapagkat itong utos ni Yahweh ay siya mismo ang kukup sa kanila. Yan. Kaya dapat po, pagka patungkol sa Diyos, isa lang ang ating gagamitin, yung aklat ng Panginoon Diyos. So, doon sa King James Version na nakalagay, hindi nagkukulang. Yan. Sa King James Version ng Bible, sulat ng Diyos, hindi nagkulang. Ibig sabihin, kompleto na po ito. Pero bakit kung minsan, meron po akong karanasan sa aking mga Bible study, naghahanap pa sila ng ibang Biblia. Yung wala po dito sa Biblia, kagaya ng Apokripa at ibang mga Bible pa na hindi naman talaga ginagamit. Ang gusto nila, pati yung Apokripa at saka yung mga yon, kakalkalin mo pa, hindi na po. Kasi sapat na po yung Biblia, itong ginagamit natin.
tingnan natin ang salita ng Panginoong Yesukristo. Ano po, para maintindihan lang po ninyo. Hindi po tayo naninira. Walang papel ang paninira dito. Ang totoo niyan, kumisan ako pa ngayon nababalahura. Alam niyo po ba, tawag sa akin? Kalbo daw. Kalbo naman talaga, bakit kailan ipag mo pa yung kalbo? O yung iba, nagsasalita ng hindi maganda. Ang tawag sa akin, bangag. Yung isa, yung iba naman, minumura talaga ako. Ano po? Meron nakalagay dito, sa 1 chapter 20, verse 30, ang nakalagay dito, marami pang mga imalang ginawa si Jesus na nasaksiyan ng mga halagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. 31. Ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pagsampalatayang iyon ay magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Sapat na po pala ito. Bakit kailangan hanapin mo pa? Sabi nila sa akin, sige nga, hanapin mo yung ganyan. Ang gusto nila, pati yung mga apocryphal book, yung mga ibang book pa. Hindi, dito nga lang, sapat na ito, sabi niya, anong nakalagay? Sa 31, ngunit ang mga nakasulat dito, yung nakasulat dito, bakit kailangan maghanap ka pa ng ibang libro? Yung iba naman, hindi nga sila naghahanap ng ibang libro, gumagawa naman silang sarili ng libro. Sipin nyo, gagawa sila sariling libro. Pagkatapos yun ang babasahin nila. Ay, hindi po pwede yun. Hindi Biblia yun. Sinulat lang ng tao yun. Yung diwa ng sinulat nila, galing doon sa nagsulat. Parang ganito po. Nagbasa ka ng Biblia, ngayon nagsulat ka ng magazine, pero yung nilagay mo sa magazine, yung damdamin mo, yung kaisipan mo, hindi yung kaisipan ng Biblia. Tandaan niyo po yan. Kailangan po Biblia lang. Kaya nga sabi niya, hanapin sa aklat ni Yahweh. Tapos naghahanap pa kayo ng kung ano-ano. Wala na, wag na kayong maghanap ng iba. Tama na po ito. Maliwanag ang sinabi rito sa, ulitin natin sa sulat sa 1, 20, 30. Marami pang mga himalang ginawa si Jesus na saksiyan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. 31. Ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo sumampalataya ni si Jesus ang Kristo. Yun lang. Siyang Kristo. Sino? Si Jesus. Anong ibig sabihin ng Kristo? Tagapagligtas. Tapos hanapin mo pa yung mga sinahunang sulat na wala namang kaugnayan ng kaligtasan. Dito lang po tayo, Ito. Dito naman sa verse 21, verse 1, verse 21 sa 25. Ito. At marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, sa palagay ko hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga haklat na maisusulat. Kita nyo po? Kailangan pa bang hanapin mo yon? Hindi. Kaya nga ito po, yung nakasulat dito, ang sabi yun, nakasulat dito. Tama na po yun. Para sa ating ikabubuti. Anong sabi? Kung babalikan natin sa chapter 20 ng 1, sa 31, ngunit ang mga nakasulat dito, isinulat upang kayo sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pananampalatayang iyon ay magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Di po ba sapat na yan?
kailangan pang maghanap tayo ng ibang kasulatan. Na yung kasulatan na yon, wala namang kaugnayan si Jesus. Kaya nga hindi po nasulat yung mga yan, kasi nga po wala nang kaugnayan kay Jesus yan. Kaya wag na po kayong maghanap. Yung ngayon, yun po yung gamitin natin. Yung nakasulat dito, sabi niya. Oh. Kaya nung araw, meron akong nakausap na ganyan. Sabi, kung ganyan palang gusto mo, yung mga sulat ng sinahunang panahon, ba, ikaw ang maghanap doon, kakot, basahin mo sa aking harapan. Wala naman siyang mahanap. Bakit? Nandun sa mga museum, pwede mo bang kunin yun? O sige lang, pagpunta ka doon sa abroad. Sabi ko, sige, magpunta ka sa abroad, sa mga museum doon na nandun yung mga scroll na tinatawag. At dalhin mo rito, basahin mo sa harap ko. Mababasa mo ba yun? Lingwahe mo, Pilipino lang. Marami po kasi parang nagmamagaling sa Bible. Pero ako, kahit anong Bible, huwag na tayo maghanap ng wala. Kung ano po yung meron, yan, yan na lang tayo, ano? Kaya sa panahon natin ngayon, tandaan nyo po, sino po ang tagapagligtas? Si Jesus sa siyang Kristo. Anong ibig sabihin ng Kristo? Tagapagligtas. Tagapagligtas. Alam nyo po, yung merong tingnan natin sa kasulatan. Meron akong nabasa rito. Yung hinahanap si Jesus, basahin natin ito, sandali lang hinahanap ko lang. Alam niyo po, hindi ako gumagamit ng kodiko. Hindi ko kasi ugali yon. Kumisan ng pagka meron kang kodikong gawa, nakakalito pa yon. Ito tignan natin. Meron nakalagay dito yung sa panahon ng mga anong tawag dito, yung mga pantas kung tawagin. Ito basahin ko na lang po, chapter 2 ng Mateo. Verse 1, panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula sa silangan na dumating sa Jerusalem, at nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang bituin, kaya naparito kami upang sisambahin. Nang mabalita nito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. 4. Kaya tinipon niyang lahat ng punong pari at mga tagapagturo ng kautusan, at sila'y tinanong, saan ba isinilang ang Kristo? Yan. Saan isinilang ang Kristo? Ibig sabihin, saan isinilang ang tagapagligtas? Yun ang tanong ni Haring Herodes sa kanyang mga magagaling na ang tawag doon, yung mga engkantador niya. Tumugon sila sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw Bethlehem sa lupain ng Juda ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Yan. Ang hinahanap po ng pantas dito, ang tagapagligtas, ang Kristo. Kailangan pa bang maghanap ka ng ibang libro? Hindi po. Dito lang meron ng kasaysayan ang patungkol sa Kristo, tagapagligtas. At yan mababasa mo
doon sa kasaysayan ng tatlong pantas kung tawagin. Yung iba naman, ginawa silang tatlong hari at binigyan pa ng pangalan. Ng mga pangalan. Huwag ko nang banggitin kasi wala namang pangalan dito. Pero sa eskwela, tinuturo nila, may mga pangalan yung tao na yon. Ayun. Ang hinahanap nila ay tagapagligtas. Para saan? Para siya po ay sambahin. Nakita ba nila? Opo, nakita nila. Ito. Babasahin natin. Ito na. Sa 9. O sa 10 po, sa verse 10. Ganun na lamang ang kanilang kagalakan na makita ang between. Yung guide yung between. 11. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagtira pa sila at sinamba ang bata at tinandugan. At inihandog din nila sa kanya ang mga dalang nilang ginto, insenso at mira. Yan. Nung nakita na nila, nagbigay sila ng handog sa batang si Jesus. Yun lang ang purpose po nila, makita yung batang tagapagligtas. Ngayon, sa panahon natin, ang tagapagligtas, yes, maghahanap pa kayo ng ibang libro. Huwag na kayo maghanap ng libro. Yun lang mga libro nga na ginagamit natin ngayon, mga Biblia na panahon natin nalilimbag. Sapat na po, kumpleto na. Wala nang labis, walang kulang, eksakto po. Nakasulat ang tagapagligtas, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya, kayo pong mga nanonood ng video ito, nakikinig, huwag na kayong maghanap. Huwag niyo pong tularan yung minsan, gusto niya ba makipagdebate sa akin? Gusto niya raw, nang wala na siyang may sagot, ang gusto niya, binago yung isyong pinag-uusapan namin. Ang sabi niya, gusto ko yung mga unang manuskripto kanya. Wag. Sabi ko, Tagalog na Tagalog, ayaw mo pang maniwala. Gusto mo pa yung mga sinahon ng manuskripto sa totoo lang, buti kung mababasa mo ng mga yung kako. Kahit na madadala mo ngayon dito yun, hindi mo rin mababasa yon. Kasi ibang mga lingwahe nun. At ibang lingwahe natin, Tagalog tayo. Nga lang dito ngayon, sa ngayon dahil mayroong mga Harabo, mayroong wikang Harabo ngayon. Pero marunong ba tayo magbasa ng Arabo? Ako, meron po akong Quran. English at saka Arabic word. Yung English, nababasa ko Yung Arabic, hindi ko alam paano ko basahin. Hindi ko naintindihan. Tapos, hanapin mo pa yung lumang manuskripto. Kaya sabi ko, sige, mag-abroad ka. Pag nakita mo, kunin mo, hiramin mo. At dalhin mo rito, basahin mo sa harap ko kung kaya mo nga basahin yan. Para bang gusto niyang palabasin, sabagay, di mo naman masisi sila kasi, yung founder nila, sukat ba naman sabi ng founder nila? Kung hindi ba naman hubod ng yabang? Patayin nyo ang ilaw, babasahin ko ang Biblia. Kayo naman po, tanungin ko, makakabasa ka ba ng Biblia na patay ang ilaw? Sige nga. Hindi mo mababasa kahit anong klaseng libro. Pag namatay ang ilaw, bakit kailangan mo pang patayin para magbasa? Hindi na. Kaya nga sabi ko, puhubod ng yabang ang founder nila. Kaya yung mga alipores niya, pag nasusukol, kung ano-anong mga rason, hindi na sila masapat sa nakasulat nga sa Biblia. Tapos pipintasan pa nila yung Biblia. Yung founder nila, pinipintasan po yung gawa ng Biblia. Yung ginagawa po kasi yan doon sa sandali sa Philippine Bible Society sa may UN Avenue. Yon. Philippine Bible Society sa UN Avenue.
Sukat ba naman pinintasan niya yung Bibliang ginagawa ng Philippine Bible Society? Mali daw yung Bibliang ganito, sabi niya. Bandang huli, ginamit niya rin yun. O, kita nyo, founder yun ng sarili yun. Nagmamagaling. Siya po si patayin mo ang ilaw, babasahin ko ang Biblia. Siya po yun. Nahubod ng yabang. O, narinig ko yun pinipintasan niya yung Philippine Bible Society pagkatapos yung isang Bibliang, di ko napapangalanan yung isang Biblia, sabi niya yun mali-sali niya pero ginamit niya sa pagpaparehistro ng kanyang simbahan. Dahil yung nilayasan niya, kinokopya niya? Hindi po pwedeng kakopyahin yun. Bawal yun. Bawal. Kaya ang ginawa niya, gumamit ng ibang Biblia na yung ginamit niya, yung Biblia kanyang pinipintasan. Hindi po pwede yung ganon. Kaya sabi ko, ng yabang. Pero wala na po siya. Nadali ni Mr. COVID. Na COVID-19 siya sa panahon ng pandemya. Patay na po siya, Kaya wag po kayong magpapadala, ha. Ang nakalagay sa Biblia, sapat na po. Ano yung nakalagay? Sapat na si Jesus na tagapagligtas. Amen. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin na meron kaming tagapagligtas. Wala pong iba ang iyong anak na si Jesus. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo mga nanonood ng video nito, kaibigan, isa lang ang kailangan. Like. Mag-share kayo. Kayo mga na-sharean, mag-share kayo. Malay ninyo yung masishare ninyo, kailangan niya pala ito. Nagiging kamay pa kayo ng Diyos sa kanila. Amen po ba, kaibigan? Siyempre naman, amen dyan. Ito po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po ako sa Pitas Low Rise, Barangay 99, Sonit, District 1, Tondo, Manila. God bless us all. Bye-bye.